Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Alam niyo ba yung marathon? Yan ay karera ng maramihang tao, di ba? At sa marathon, ang lahat ng mga kasali roon, pag-start pa lamang sa starting line, lahat yan talagang bumubuo siya. Nag-uunahan sila kung sino yung nasa unahan ng karera. At maganda ang kanilang simula, malakas, matitibay, at talagang nagpupursige sila, masaya sila nagsisimula. Pero kalaunan, malapit na sa kalagitnaan, makikita mo marami nang sumusuko, maraming nanghihina. Pagdating sa gitna, marami na ang nawawala sa kanyang sarili, at kadalasan, imbis patungo sa finish line, nariligaw na kung saan-saan, nagpupunta ng tindahan, nagpupunta ng restaurant para kumain, masaya sila. Pero kung ating pong may hambing sa pagdating sa Kristyanismo, ganun din. Sa simula, malakas, maganda ang simula, pero habang tumatagal, medyo nananabang, nanghihina, naliligaw na ng pinupuntahan. So, minsan, hindi mo na makita sa mga gawain. Now, ang Diyos po sa Biblia, lahat ng kanyang mga pinasulat sa Biblia, ay nagtuturo sa atin kung paano natin pagtagumpayan yung mga bagay na yun o sanhi ng ating di pagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Marahil, magsabi kong hindi ka pa Kristiyano, pero sa simula pa lamang, magandang simula mo, pero habang tumatagal, nanlalamig na rin. Na paano ito mapagtagumpayan? Ang Diyos po ay mayroon siyang pinasulat na kwento tungkol sa isang tao na sa simula, napakaganda ng kanyang simulahin sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit nung tumagal, siya po ay nanghina, bumagsak, naging kahiya-hiya ang kanyang katapusan. Kaya ang ating pong pamagat ngayong gabi ay magsimula ng tapat, magtapos ka rin ng tapat. Buksan natin ang Biblia natin sa 1 Samuel chapter 26. Isang talata lang po ang babasahin natin. Ito po ay isang pangungusap, salita ng isang hari, kay Haring David, na humingi siya ng pasensya kay Haring David sapagkat hindi siya pinatay ni Haring David sa kanyang kalagayan, kundi na-preserve ni David ang buhay ni King Saul. At dahil dito, naunawaan ni Haring Saul na siya ay nagkasala. At dito sa kanyang confession na ito, ibabatay natin ang ating mensahe. Marahil ikaw ito, na maaaring nagsimula ka nung simula mainit, magandang simulain mo, pero habang tumatagal, medyo naglalamig at nawawala na. Maaaring naman na ikaw ay tuloy-tuloy, pero hindi patungo sa kalabuang espiritual, kundi palala sa kasalanan. Kaya tignan natin, ano ba ang makuha nating leksyon dito sa buhay ng isang tao ito na ating pagkukunan ng leksyon. 1 Samuel chapter 26 verse 1, ito'y tungkol kay Haring Saul. Ang sabi niya, pagkatapos ay sinabi ni Saul, ako'y nagkasala, bumalik ka anak kong David, sapagkat hindi na ako gagawa ng masama sa iyo. Sapagkat ang ating buhay ay mahalaga sa iyong paningin. Sa araw na ito, ako'y naging hangal at nakagawa ng napakalaking pagkakamali. 1 Samuel chapter 26, verse 21. Verse 21. Ulitin ko. Kailangan natin itong magandang pandinig. Ganito ang sabi. Pagkatapos ay sinabi ni Saul, ako'y nagkasala. Bumalik ka anak kong David, sapagkat hindi na ako gagawa ng masama sa iyo. Sapagkat ang aking buhay ay mahalaga sa iyong paningin sa araw na ito. Ako'y naging hangal at nakagawa ng napakalaking pagkakamali. Na gusto ko lang tignan tukuyin ang ilang pangungusap dito ni Saul, ni Haring Saul,
tungkol kay David na siya ay nagpakababa rito at inamin niya, ang sabi niya, ako'y nagkasala at susunod, ako'y gumawa ng masama kay Haring David, pero ngayon nangako siya hindi siya gagawa ng masama. Pero inamin niya, gumagawa siya ng masama at panghuli, sabi niya, ako'y naging hangal at nakagawa ng napakalaking pagkakamali. Ito'y confession ng isang hari matapos na makita niya kanyang sarili na isang makasalanan. Now dito sa ating talatang ito, pinaka-springboard lang natin ito. Pinakatungtungan namin lamang para dumayog tayo sa swimming pool, at yung swimming pool, yun ang mga talata o kasaysayan ng buhay ni Saul. Ang ating pag-aralan ay ang buhay ni Saul, paano siya nagsimulang tapat, pero nagtapos na sila. At ano ang aral na makukuha natin? Tayo muna manalangin. Panginoon, sa gabing ito, tulungan niyo kami na ma-identify namin ang aming mga sarili. Makilala namin ang aming sarili sa buhay po ni Haring Saul, sapagkat mayroon po itong kaugnayan at mayroon itong kaparehas sa aming pong mga personal na buhay. Turuan niyo kami na magtagumpay sa mga balakid sa aming pong pagkilala kay Kristo at maging sa aming paglilingkod sa inyo. Kaya tulungan niyo kami na maging matibay sa aming pong paglapit sa inyo at paghahanap ng kaligtasan sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Una, titignan natin dito ang pag-angat ni Haring Saul, at ikalawa, ang kanyang pagbagsak. At tignan natin kung ano ang resulta ng kanyang pagbagsak. Unang-una, si Haring Saul, pinili siya ng Diyos na maging hari. Ito yung simula niya na siya ay tumaas o mag-rise up sa kanyang buhay. Natanda natin, walang sino mang tao, gaano man siya kayaman, gaano man siyang makapangyarihan, kung hindi siya nagsisimula sa Diyos, ang kanyang kabantugan, panlupa lamang at walang pag-asa. Hanggang dito lang sa lupa. Pero ang siya pong nagsimula sa Diyos, na siya iangat ng Panginoon, alam natin yun ang pinaka-the best. Itong si Haring Saul, pinili siya ng Diyos na maging hari. Dahil ang bayan Israel, gusto nilang magkaroon ng hari, ayaw nila na si Samuel o yung propeta ang siyang manguna sa kanila. Kaya nais nilang magkaroon ng hari na siyang tunad sa ibang bayan, na siyang manguna sa kanila. Kaya ang sabi ni Samuel kay sa Diyos, Panginoon, ano itong gusto ng bayan Israel? Ang sabi naman ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila. Sapagkat hindi naman ikaw ang tinatanggihan ko, kundi ako mismo ang tinanggihan nila. Now, sundin mo yung gusto nilang maging hari, at ako rin ang siyang babasbas doon. Ganito ang pangyayari. Kaya, sa pangyayaring ito, na mga tao ay naghanap ng hari, nakita nila o pinili ng Diyos si Saul. Now si Saul, kung ating babasahin ng kanyang background, ilang mga talata lang sa chapter 9, verse 1. No? Chapter 9, 1 Samuel chapter 9, verse 1 and 2. Pero doon sa verse 17, masasabi natin, pinili din siya ng Diyos ayon sa gusto ng mga tao. Unahin muna natin yung 17. At sinabi, nang makita ni Samuel si Saul, ay sinabi ng Panginoon sa kanya, narito ang lalaki na aking sinabi sa iyo. Siya ang magkakaroon ng kapangyarihan sa aking bayan. Sapagkat yun ang katangiang hinihingi ng Israel, kaya sinang-ayunin ng Diyos kung ano yung gusto ng bayan Israel. At sinabi niya kay Samuel, eto ngayon ang piliin mo. Now, tingnan natin, sino itong si Saul? Unang-una, sa chapter 9 verse 1 and 2, ano? Sa 1 Samuel chapter 9 verse 1 and 2, si Saul ay isang kahanga-hangang tao sa kanyang physical condition. Kumbaga, si Saul ay nakakahigit sa lahat ng lalaki sa buong Israel. Kumbaga,
ito yung idol ng buong Israel. Tingnan niyo ang sabi sa verse 1. May isang lalaki sa Benjamin na ang pangalay Kish, tatay niya ito, na anak ni Abiel, na anak ni Zior, na anak ni Bekora, na anak ni Afia. Isang Benjamita, isang taong mayaman. Siya ay may isang anak na lalaki na ang pangalay Saul, isang makisig sa kabataan. Sa mga anak ni Israel ay walang higit na makisig na lalaki kaysa kanya. Mula sa kanyang mga balikat, paitaas ay higit siyang matangkad kaysa sino man sa taong bayan. Actually, hindi ang Diyos ang pumili sa kanyang kakisigan, sa kanyang kagwapuhan, sa kanyang pagkatangkad, kundi yun ang hinahanap na katangian ng bayang Israel. Sinundan na ng Diyos kung anong gusto ng bayang Israel, kung sino yung hari nilang gustong maging. No? Tulad sa atin, gusto natin na matepok lahat ng mga drug lords, pinili natin si Duterte. No? So, depende yun. Kaya, makikita natin na itong si Benjamin, anak ni Kish, na isang napakayaman sa lugar na yon. Bantog siya. Sa mga tuwid, itong si Saul, mayaman. At hindi lang mayaman, nirerespeto at hinangaan ng lahat ng tao. Dahil sa lahat ng kalalakihan sa bayang Israel, siya ay higit sa isang pie ang kanyang taas. Kaya pag naglakad ang lahat ng tao ng bayan, alam mo kung sino yung nasa gitna na matangkad, yan ay si Haring Saul. Kaya, gustong-gusto ng mga tao yan, di ba? Gusto natin, mga kadalagahan, tall, dark, and handsome, no? Dark na nga, pero handsome pa. Pero pagka tumanda na, umabot na ng 35, medyo panic na, anong gusto mo? Hindi na, sabi na, dark and handsome na lang daw, hindi na tall, bahala na. Umabot na ng 40, anong gusto mo ngayon? Kahit dark na lang, no? Wala na yung handsome. Kasi nga, wala, magtatanda na siya, 50 na. Pagdating sa 50, sabi niya, sino ngayon? Bahala na, kahit sino na lang. Well, hinahanap talaga ng tao ang isang lalaki o talagang sikat at kilala. Kaya itong si Haring Saul, bagay na bagay, ayon sa isipan ng mga tao, ito maging hari. Suotan mo na lamang ng damit panghari, talagang hari na ito si Saul. Pero hindi ang tinitignan ng Diyos. Ang tinignan ng Diyos na karakter kay Saul, siya isang mapagpakumbaba. Tingnan ang sabi sa verse 3. Ang sabi sa verse 3, noon ang mga asno ni Kish, tatay ni Saul, na ama ni Saul ay nawawala. At sinabi ni Kish kay Saul na kanyang anak, isama mo ngayon ang isa sa mga tauhan, tumindig ka, at hanapin mo ang mga asno. Sumunod agad ito si Saul. Si Saul, bagamat mayaman, gwapo, no, makisig, pero mas gusto niyang maghanap ng tupa. Siya nagpapasto lamang. Saan ka makita ng mga gwapo? Marahil si Karutman, ano, doon sa Baguio. Gwapo siya, pero hindi niya alam gwapo siya. Na-discover lang anong kanyang trabaho. Magkakarot na siya. Pero kung alam ng sino ng lalaki kung gwapo siya, aba hindi siya magtitiis para magpastol ng tupa. Pero si Saul, alam niyang gwapo siya at alam niyang pinakapatagad siya. Kaso lang, alam niya, sarili niya, kapag pakumbaba talaga siya. Yun ang isang katangian sa kanya. At parang kay Saul, sa ating kwento, no, pagka sila nagkatagpo ng propetan si Samuel, para sa kanya, parang hindi siya karapat-dapat na kausapin ng lingkod ng Diyos. Nahiya siya. Lalo na kung pag-usapan ay ang pagiging hari, dahil sinabi ni Samuel sa kanya na ikaw ang pipiliin ng Diyos, maghari, para siyang nanliliit, hindi siya karapat-dapat. Hindi na nais na siya ay pag-usapan yung kanyang magiging katayuan. Wala sa kanya ang layunin na siya maging bantog na tao. Kaso nga lang, ginagalang niya ang lingkod ng Diyos. Kaya nung magkita sila ni Samuel, isang salita lang ni Samuel sa kanya, pumarong ka, antayin kita, dahil sa pupuntahan natin, kailangan tayo magkasamang kumain. Walang reklamo si Saul. Nirerespeto niya ang lingkod ng Diyos. Tingnan niyo sabi sa verse 18 hanggang 19. Pagkatapos ay lumapit si Saul kay Samuel na sa pintuang bayan. Alam kung bakit lumapit? Dahil nagpapatulong siya na hanapin yung tupa kung saan na. Kasi ang propeta nung tawag, taga-kita.
No, nakikita ng mga propeta kung ano yung nasa unahan. Pero hindi nakikita kung saan yung tupa. No? Pero alam din ni Samuel sa gabay ng Diyos. Kaya ang sabi niya, pagkatapos ay lumapit si Saul kay Samuel sa pintuang bayan at sinabi, hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan naroon ang bahay na nakakita ng pangitain. Pero kausap niya, sumagot. Ang sabi, sumagot si Samuel kay Saul, ako ang tagakita. Mauna kang umahon sa akin sa mataas na dako, sapagkat kakain kang kasalo ko ngayon. At sa kinamagahan ay paulitin na kita at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nasa isip mo. Kasi yung time na bubuhusan ng langis itong si Saul para maging hari, future king. Hindi alam ni Saul yun. Pero agad siyang sumunod sa sinabi ng propeta. Dahil siya ay isang mapagpakumbaba. Now, itong uri ng tao ito yung hinahanap ng Diyos, maging sa inyo, sa ating lahat. Hinahanap ng Diyos na kanyang nais gamitin, mga mapagpakumbaba. Itong tao ito, isang binata, ang dami pa niyang dapat gawin sa kanyang buhay. Mayaman. Isang binata, single. Sa lahat ng kabataan, ito ang dapat matutunan ng mga young people ngayon na magkaroon ng kababaang loob. Hindi pagmamayabang. Makita niyo naman ngayon kabataan sa ating lipunan, di ba? Pagka yung mga tipong artista, talaga namang very proud sila sa kanilang itsura. Hindi makita yung humility. Nagpapakababa sila para tumaas. Alam niyo ba yun? Binababa nila yung sarili, ay hindi naman, ako isang may hirap lamang. Eh, tatay ko, mayroon lang 100 hektaryang palayan. Mga ganun ba? Binababa ang sarili niya, pero totoo, para mataas siya sa kanyang itsura. Kaya mga kabataan, simulan ninyo na mamuhay kayong mababa. Hindi mayabang, hindi hambog, kundi maging mapagpakumbaba sa sarili. Sapagkat yun ang hinahanap ng Diyos. At itong si Saul, naging mapalad talagang tao to. Dahil simula nung makilala si Samuel, naging advisor niya na ang propeta. Hindi na siya gumagawa ng kanyang sariling aksyon, plano, o anumang gawain niya hanggat hindi niya muna isinasangguni kay propeta Samuel. At isang napakagandang katangian ng isang tao na laging nagpapasako sa mga makadiyos na maaring tumulong sa kanila kaysa sa sarili o di kaya sa ibang mga taong lumalaban sa Diyos. Kaya itong si Saul, ang simula niya talaga mapagpakumbaba. At dahil siya mapagpakumbaba, hindi sa kanyang kagwapuhan, pinili pa rin siya ng Diyos. So sa lahat ng tao sa bayang Israel, siya ang pinili. Para saan? Para sa mahihirap at mga dakilang bagay. Daranasin dito ni Saul ang napakahirap na tungkulin para sa bayan. At hindi lang yun, mga dakilang bagay din naman na maaaring lalo pang magtaas sa kanya. Hindi sa perpekto, pero sa yung the best sa lahat ng kalalakihan doon. Dahil doon lamang binago ng Diyos ang puso niya para maisagawa niya kung ano yung layunin ng Diyos sa simula. Pero habang tumatakbo ang panahon, siya'y nagkakaroon na ng kapangyarihan. Ang mga tao'y may takot na sa Kanya. Ang mga tao'y lumuluhod na sa Kanya. Siya yung pumipili ng mga taong mangunguna at sino mang hindi sumunod, ay kanyang pinarusahan. At lahat ng mga tao may takot sa kanya dahil sobra kung siya mag-tax, magbigay ng tax. Kaya sa bandang huli, sa kanyang kalagitnaan ng kanyang paghahari, mas pinili niyang maghari sa sarili. Ito yung downfall niya. Sandaling panahon lang. Nung itaasa ng Panginoon, naging bantog siya, naging makapangyarihan siya, doon naman nagsimula ang downfall niya. Tandaan ninyo, mga kaibigan, dito, kahit hindi pa kayo Kristiyano,
sa buhay ninyo, kapag kayo'y tinaas ng Diyos, walang nakapagtataas nito, hindi ang inyong sarili, dahil siguro sa pandarayan ninyo, tumataas kayo, pero pag hindi kayo na mag-iingat sa inyong pagtaas, yun ang simulan ng pagbagsak. Ngayon, paano bumagsak itong si Saul? Si Saul, sa totoo niyan, siya ay biniyayaan ng Diyos. Namuhay siya sa biyaya ng Panginoon. Pero yung biyaya ng Panginoon, bandang huli, inilagay niya sa ulo niya. Hindi niya ipinamuhay, kundi sa ulo niya. Ibig sabihin, paano sinasabing may utang na loob ang Diyos, kaya ako naging makapangyarihan. May utang na loob ang Diyos sa akin, dahil ang galing ko, ang gwapo ko, ako yung nakakalaman. Kaya yung biyaya ng Panginoon, imbis na ito ay ipamuhay niya para makinabang ang tao, inilagay niya sa kanyang sariling ulo. Kaya, ang autoridad ng Diyos, ginamit niya sa kasakiman. Na alam natin, likas sa atin, kapag tayo'y nalalagay sa mataas na pwesto dahil sa ating kasipagan, marami, dahil sa ating kausayan, pero i-check niyo yung sarili niyo. Paano na kayo makipag-usap sa iba? Anong tingin niyo na sa inyong kapwa manggagawa? Baka simula na ng pagbagsak. No? Mayabang na. No? Hindi na pinasalamatan ng Diyos, na ang Diyos ang pinagmulan ng kanyang pag-asenso. Ito ang problema ng marami ngayon. Imbis na lumago sa espiritual itong si Saul, maging sa atin, imbis na lumago tayo sa mga mabubuting bagay na ang Diyos na luwalhati at natutulungan ang ating kapwa, nagiging palalo. Nagiging mayabang. Now, gusto kong tukuyin ito sa mga Kristiyano. Sa simula, ang mga Kristiyano ang nag-a-apply bilang Kristiyano para sila ay ma-interview lahat ng kababaang ginagawa. Pero habang tumatagal, hindi na nagpapasaway. Hindi na nagpapatuwid. Ayaw nang tumanggap ng turo dahil may sarili ng prinsipyo. Naku, nakikita niyo ba sarili niya? Yun ang problema. Imbis na lumago sa spiritual, nagiging palalo. Ayaw nang papuna sa kanyang mali. Pinairin niyang mas mahusay, mas magaling. So, hinigiit na ang sarili dahil mayroon ng sariling prinsipyo. Now, masasabi ko lang, na imbes tayo na mga tumatagal na sa Kristyanismo ay maging tagapagpatibay sa iba, lumalabas tayo yung nakakahiya o kahiya-hiya. Dahil tayong naturingang Kristiyano, hindi tayo marunong tumanggap ng mali. Ayaw natin magpaturo. Gusto natin tayo yung magaling. O minsan, ibinababa natin ang ating sarili, ang ating kahambugan para hangaan tayo ng tao. Actually, hinahambol mong sarili mo para mataas ka sa iyong sarili. Nakakalimutan ng mga taong ito na sila'y lingkod ng Diyos. Kaya, marami pong Saul ngayon. Maraming Saul. So malinaw na itong si Saul nagkasala na siya. Gumagawa na siya ng kasalanan. At hindi niya ito nakikita dahil alam niya siya ay isang pinirang ng Diyos. Pinili ng Diyos. Siya ay pinaburan ng Diyos. Siya ay ginawang pinuno, ginawang hari. Ganon din sa buhay natin. Hindi natin napapansin na tayo po ay lumalago sa kasalanan dahil alam natin, Kristiyano na ako, miyembro na ako. So, huwag niyo akong punahin. Huwag niyo akong turuan. So, minsan, si Saul ay inutusan ng Diyos. Alam ko, ito ay isang pagsubok sa kanya sapagkat gumawa na siya ng hindi tama. Mga desisyon niya, hindi na tama. Malayo na sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos, wala na sa kanyang buhay, kundi nasa kanyang sariling ulo. Kaya, inutusan siya ng Panginoon dito sa chapter 15, verse 3. Verse 1 hanggang 3, ang sabi rito, at sinabi ni Samuel kay Saul,
Sinugo ko ng Panginoon upang hilangin ka, upang maging hari sa kanyang bayang Israel. Kaya ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Nangaral si Samuel. Parang sinabi ni Samuel, pakinggan mo itong preaching ko, Hari Saul. Ganito ang sabi ng Panginoon, verse 2 ng mga hukbo. Aking parurusahan ang ginawa ng Amalekita sa Israel, sa paghadlang sa kanila sa daan nang sila'y umahon mula sa Ehipto. Ngayon umalis ka at lipulin mo ang Amalek ang at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang mga pag-aari. Huwag kang magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Now, tigil muna tayo dyan. Ang sabi ng aking tune-in, dyan sa verse 3 na yan, tune namin na si Mr. King Mercado. See boy, see your God? Sabi niya, your God is a murderer. Ano? Mamamatay tao din yung Diyos namin. Bakit? Sinabi niya, inutusan niya, na ubusin lahat ang lahi ng Amalekites. Yung kanilang aririan, tupa, baka, at pati mga sanggol, patayin, ubusin lahat. Kasi, ang pagkaunawa ng taong wala sa Espiritu, laman ang pagkaunawa sa Biblia. Kaya napakahirap basahin ang Biblia na nananangan tayo sa sarili nating isipan. Hindi natin maunawaan. Dapat hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng unawang espiritual. Now dito, literal talaga na pinaubos ng Diyos ang lahi ng Amalekita, pati sanggol, dapat patayin. Hindi na ang hulugan na mga kriminal yung Israel. Noong araw, pagka ang Diyos humatol ang isang bansa, ang kanyang judge, sa atin hukuman, siya yung nagbibigay ng justice, di ba? Ang kanyang magiging judge, yung bayan niya. Kung paano niyang gustong patayin ng Amalekites, hatol yun ng Diyos na dapat patayin. Now, ano po ba ang layunin? Bakit gusto ng Diyos patayin yung Amalekita? Ang Amalekita, walang takot sa Diyos. Ang mga Amalekita, rebelde sa Diyos. Ang mga Amalekita, kalaban ng mga tao ng Diyos. Kaya napakadelikado na ang mga tao ng Diyos makipagkaibigan sa Amalekita at sila'y mag-asawa dahil hindi sila dapat. Dahil kasalanan yon at magiging makasalanan din ang mga Israelita. Ganon din naman sa buhay natin. Lahat ng kasalanan natin patayin, utos ng Diyos yun. No? Paninipugo, inggit, selos, paglalasing, ano pa mang kasalanan na sa buhay mo, patayin. Wala kang dapat kaawaan dyan. Yun ang ibig sabihin dyan. Dahil ang lumang tipan, pisikal na larawan sa spiritual nating kalagayan. Kaya huwag nating hatulan ng Diyos dyan. Utos ng Diyos, lipunin lahat yung mga taong rebelde sa Diyos na maaaring makahawa sa mga tao ng Diyos. Ngayon, inutusan ng Panginoon itong si Saul. Diyan. Pero nilabag ito ni Hari Saul. Nilabag niya ito. Ang sabi niya sa verse 4, kaya tinipon ni Saul ang taong bayan at binilang sila sa Telaim, 200,000 kawal na lakad at 10,000 kawal mula sa Huda at nilusod nila ang Amalekita. Okay? Para lipunin silang lahat. Pero nilabag niya ito. Verse 19. Tingnan natin sa verse 19. Pagdating sa verse 19, ganito ang sabi ni Samuel kay Saul. Bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay dumalukong sa samsam at ginawa mo ang masama sa paningin ng Panginoon. Anong sinabi? Dinaluhong kayo mga samsam. Ano yung samsam? Lahat ng pag-aari na magaganda, matatabang tupa, o mga ginto, noong kanilang nilipol na bayan, dinaluhong ni Saul. No? Baga, sa panahon yun, siya yung drug lord. Nakinabang siya sa kayamanan. Ang sabi pa rin, lahat yan dapat sunugin. Pero nagkaroon ng interes yung hari. Hindi sinunod ng Diyos.
So, dahil dyan, tingnan niyo sa verse 22, 23. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa atinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Bakit sinabi ni Samuel yun? Kasi katulad ni Saul, hindi, pinili ko yung mga matatabang tupa para pangsamba sa Panginoon, para ihandog sa Panginoon. Now, ang sabi ni Samuel, malulugod ba ang Diyos sa handog na yan? Ang nais ng Panginoon, lipulin mo. Yun na yung totoong paglilingkod at paghandog mo sa Panginoon. To obey is better than sacrifice. Anong kwenta ng sakripisyo sa ating parang? Anong kwenta yung ating mga malaking tithes, ang ating mga love offering, kung tayo mismo may tinatagong kasalanan? Hindi masusuhulan ng Diyos. Hindi masusuhulan. Verse 3, ang sa 23, sapagkat ang paghimagsik ay gaya ng kasalanan ng pakukulang. Paghimagsik dyan, yung pagsuway sa utos ng Panginoon, kasing lalim ng kasalanan pagkukulang. Sa mga tuwid, ang pagkukulang pala napakatinding kasalanan sa Diyos. At hindi lang yan. Ang sabi dyan, sapagkat ang paghimagsik ay gaya ng kasalanan ng pagkukulang at ang katigasan ng ulo, no, yung hindi nagpapaturo, hindi nagpapasaway, katigasan ng ulo, sabi dyan, ay gaya ng katampalasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No? So yung kasalanan palang disobedience sa Panginoon, kasing bigat ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At hindi lang yun. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Mabigat po yun. Kaya, Christian, kung tayo Christian, kung tayo hindi marunong magpasako, magpaturo, at sumunod sa salita ng Panginoon, baka isipin mo, Kristyano ka pa rin, baka tinakwil ka na ng Panginoon. So, anong ginawa ni Haring Saul? Inamin ba niya ito? Hindi. Tignan niyo sabi niya sa verse 21. Ang sabi 21, balikan natin. Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupa at baka, ng pinakamabuti sa mga tinalagang bagay upang ihandog sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Sinisipan niyo mga taong bayan. Hindi kasi yung sa atin na yun. Bakit hindi kayo sumusunod sa Panginoon? Hindi kasi yung nanay ko ayaw ko pa. Maraming ganyan dahilan, no? Maraming dahilan. Hindi namin kundi nanisi. Ito sa verse 13 hanggang 16. Nang dumating si Samuel kay Saul, no? Tapos na niyang kinalaban ng Amalekites. Nagtago na siya ng mga tupa. Dumating si Samuel. At nang dumating si Samuel kay Saul, sinabi ni Saul kay Samuel, pagpalain ka nawa ng Panginoon, praise the Lord. Ganun ngayon ang panahon natin Brad, praise the Lord. Pastor, praise the Lord. Nasunod ko na yung sinabi mo. Ito sabi niya. Sinabi ni Saul, pagpalain ka nawa ng Panginoon, tulad ko na ang utos ng, tinupad ko ang utos ng Panginoon. 14. Ngunit sinabi ni Samuel, ano kung gayon? Ang kahulugan nitong iyata ng tupa at ang ungal ng mga baka na aking narinig. No? Sabi ni Samuel, ni Saul, natupad ko na. Pinagay ko na lang sila. Naubos na. Pero ang lakas ng ungal ng mga tupa Sabi ng baka, Sabi ni Samuel, tinupan mo, Panginoon, nasunod mo, ano itong ingay ng mga tupa at unga ng baka? Ano yun? Ano kung gayon ang kahulugan ng iyakan ng tupa at mga ungal ng mga baka na aking narinig?
Sinabi ni Saul, sila'y dinala nila mula sa mga Amalekita sapagkat itinala ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang ihandog sa Panginoon mong Diyos. Ang lalabi ay aming pinuksang lahat. Half obedience is disobedience. Ayaw mo sabihin, sa simula, masunurin ka, pero bandang huli, sekreto ka lang sumasalungat, masunurin ka pa rin. Ano ba ang mga utos ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyan? Pero mapapansin natin, isinisi ni Saul ang lahat ng kasalanan sa mga kabayan. Hindi niya inamin na siya nagkasala. Bagkus, ang sabi niya, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat, nagawa ko na. Pero nung sinabi ni Samuel ito, anong ginawa ni Saul? Verse 24, 25, chapter 15. Balikan natin, puntahan natin. Kinuha ko lang yung portion ng bawat para duktong-duktong ang kasaysayan. Sabi 24, at sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumuway sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita. Kaya dito sinabi ito. Ang sabi ni Samuel sa kanya, to obey is better than sacrifice. At ang pag-disobedience ay kasing sama na ang pagkukulam, kasing sama ng Diyos-Diyosan. Kaya itinakwil mo, Panginoon, itinakwil ka ng Diyos ngayon. Kaya sabi niya, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumuway sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa taong bayan at sinunod ang kanilang tinig. Kalain mo? Bakit daw siya natakot? Bakit daw siya umamin ngayon kasalanan? Natakot siya saan? Hindi sa Diyos. Sa taong bayan. Mas sinusunod pala niya kung ano sinasabi ng tao dahil marami sila. Pero hindi niya sinusunod kung ano sinasabi ng Diyos. Verse 25, ngayon ay hinihiling ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan. Kalain mo, ginawa pang Diyos si Samuel? Kasi Samuel pa ngayon ang magpatawad ng kanyang kasalanan? Hindi niya sinabi sa Diyos. Ang sabi niya, at bumalik ang kasama ko upang ako'y makasamba sa Panginoon. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon at itinakwil ka ng Panginoon sa pagiging hari ng Israel. So, umamin siya, itong si Saul, after, hindi sa pag-amin na siya ay nakita niya talagang siya nagkasala. Ganyan tayo. May ginawa tayong kasalanan, pero hindi tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos unless mabuking ka o makumpronta ka ng mali at kasalanan ginawa mo, sasabihin mo, doon pa lamang hihingi ng kasalanan. Hindi po repentance yan. Hindi na pag-amin yan. Kasi totoong pag-amin, walang nakakaalam ng kasalanan mo, pero inamin mo. Pero kung nabuking ka na, wala ka nang aminin. Ganyan tayo, marami tayo ganyan. Hanggat ang tao hindi nagkasakit, hanggat hindi nagkaroon ng cancer at binigyan ng taning, hindi matututong kumilala ng kasalanan. Ako yun. Ako yun. Sa napakahabang panahon ko na basagulero, napaspasok sa kulungan, nakadisgrasya ng mga tao, pero nung ako'y magkaroon ng cancer sa utak, doon ko lang na-realize mayroong Diyos. Sana huwag tayong umabot sa ganoon. Mabuti ko ang biyaya ng Panginoon, matatanggap mo ay biyayang tulad ng itinanggap ko na ako'y pinagaling at ginawa niya ng pastor. Paano kung hindi? So anong resulta ng disobedience na ito? Ang pagsuway. Pangatlo, tanda natin palagi. Nagsimula kang tama sa Diyos, pero kung nagtapos ka ng mali, yung ating kamalian, mayroong resulta. At anong resulta? Pag sinuway mo ang Diyos, ibig sabihin, pag-ayaw mo sa Diyos. At dahil sa iyong pag-ayaw sa Diyos, kaya ayawan ka rin ng Diyos. Iwan ka ng Diyos.
Now, sino makapagsasabi dyan? Mismo si Saul. Natignan natin si Saul sa chapter 38. Nung siya ay nasa kagipitan na, no? Iniwan na siya ng Diyos eh. Gipit na siya, andyan na yung mga Pilisteo, papatayin sila. Kaya napilitan siyang lumapit sa mga manghuhula. Gayong ipinagbabawal ng Diyos ang lumapit sa manghuhula, dapat patayin ang mga manghuhula. Pero doon siya lumapit, hindi sa Diyos. Bakit? Inayawan niya ng Diyos eh. Kaya naghanap siya ng tulong sa paligid kung ano yung gusto ng mga tao. At dahil dyan, mismo manghuhula, nagtanong, sino bang gusto mong palabasin ko mula sa libingan? Ang sabi niya, ni Saul, isang propeta. Ang espiritu sa nun, wala silang katiyakan na talagang totoo yung mga sinasabi nila na sila'y magpapalabas ng kaluluwa. Di ba ngayon? Kung hinginig daw kung maraming espiritista, bibitaw nito, sisigawan nyo na sa mesa, di ba? Yung mga sa TV na papanood ko yun, may mga spirit of the glass. Sino ka? Anong kailangan mo rito? Niloloko ang sarili mo. Niloloko ang sarili mo. Alam mo bakit? Nung sabihin ni Saul, kasi Saul naniniwala na sa espiritista. Doon sa espiritista, sabi ng espiritista, sabihin mo ang kahilingan mo, magagawa ko yan. Sino bang espiritu ang gusto mo? Si Samuel. Hindi alam ni propeta kung sino yung Samuel na yun. Aba, pinahintulot ng Diyos na yung dasal nitong espiritista, lumabas na yung si Samuel, yung kanyang kaluluwa. Now, hindi ibig sabihin na ang kaluluwa bumabalik. No? Yan lang ang pangyari na bumalik ang kaluluwa sa buong Biblia. Kaya okay maniwala bumabalik ang kaluluwa. Pero ang bumabalik, mga masasamang espiritu. Ngayon, nung lumabas na ang kaluluwa ni Samuel, yung espiritista nanginig. Nanigas siya. Kasi hindi niya akalaing mayroon palang kaluluwa bumabalik. Eh nakita niya. At nakita pa niya ay yung matinig at maka-Diyos na propeta. Ang sabi niya, bakit hindi mo sinabi? Si propeta Samuel ang hinihingi mo. Adi yung espiritista, hindi ko alam kung namatay o ano. Tumakbo. Ngayon, pinausap ni Samuel sa kalooban ng Diyos itong si Saul. Now, 1 Samuel chapter 28, verse 15. Bakit daw si Saul ay lumapit kay Samuel kahit sa libingan? Ito ang sabi. Sinabi na Samuel kay Saul, yung kaluluwa, bakit mo ako ginampahala sa pagpapaahon sa akin? At sumagot si Saul, ako'y labis na naguguluhan. Sapagat ang mga Palestino ang nangnikma laban sa akin. Ang Diyos ay humiwalay na sa akin. At hindi na ako sinasagot, maging sa pamamagitan ng mga propeta, nilang mga panaginip man. Kaya tinawag kita upang sabihin mo sa akin kung ano ang aking gagawin. Na mismo nagpapaluto Saul na iniwan na siya ng Diyos. Ni propeta wala siyang malalapitan, ni espiritual ng mga tao walang makakatulong sa kanya, kaya ang siya ay lumapit sa espiritista. Ano yung pinapakitang ayaw ng aral doon? Una-una, pag inayawan mo ang Diyos, huwag mo sabihin, hindi ka rin ayaw ng Diyos. Alam nyo, para sa akin, kaawa-awa na makita natin ang mga tao na walang tahanan. Kanina lang, mayroong nagbaybay sa amin, mag-asawa. Busbusin, nagkakariton, at yung babae nagtutulak ng karton, yung asawa niya, may hawak ng maliit na bata, nangihingi ng kaning baboy sa bawat pintuan. Sabi ni Mama, parang, sugat yung puso niya, makita yung mag-asawa niya. Totoo yun. Maawa tayo doon sa mga ganong klase ng tao. Naawa tayo doon sa mga taong nawawala ng paningin. Aksidente. Naawa tayo sa mga taong nawawalan ang kanilang pandinig na dating kausap mo malakas. Naawa tayo sa isang taong dati mataba, malusog, pero ngayon kalansay na. At naawa tayo kapag ang isang tayo nawawala ng mahal sa buhay. Pero ang totoo, pagsamahin mo man yung kaawang-awang yun,
ang mas mahigit na kaawawa ang taong iwanan at alisan ng Diyos. Wala ka ng pag-asa. Mawala na tayo ng lahat ng bagay sa mundo nito, wag lang ng Diyos. Ito nangyari kay Saul. At dahil dyan, anong naging resulta sa buhay ni Saul? Nung mawala ang Diyos sa kanya, nawala rin ang apat na bagay sa kanya. Una, nawala ang Diyos sa kanya. Yun ang malinaw. Ikalawa, nawalan siya ng mga positibong katangian. Hindi na obra yung katantagan niya, katantagan niya ngayon. Hindi na obra yung kagwapuhan niya ngayon. Hindi na obra. Nawala na siya ng kagalakan, nawala na siya ng tawa, halakhat sa buhay, nawala na siya ng pag-asa. Kahit sa spiritista, natitis na siya. Isipin niyo ito mabuti, mga kaibigan, mga kapatid. Tumingin kayo sa paligid. Masdan ninyo ang inyong kapaligiran. Maraming kaawa-awa, pero higit na kaawa-awa ang taong nawawala sa Diyos. Kahit anong yaman mo, impyerno ka pa rin. Kahit anong bait mo, kapahamakan ka pa rin. Ang taong hiwalay sa Diyos, kapag kaawa-awa. Ikatlong nawawala sa kanya, katiwasayan sa buhay. Nawala ang katiwasayan sa kanya. Lagi siyang balisa. Kung basahin yung kasaysayan ni Saul, no? Kailangan pa ng music para makarinig siya. Ng music para bigyan siya ng katahimikan dahil ginugulo siya ng masamang espiritu sa kanyang isipan. Wala siyang kapayapaan, balisa, ligalig, mapaghinala sa kapwa. Kaya ilang beses nang sinibat si David. Kasi nanghilala siya na baka si David ang dahilan. Dahil gustong agawin ni David ang kaharian. At siya pa, magagalitin. Madaling sumabog. Siloso. Pag may nakikitang kaibigan o kamag-anak na umaangat sa buhay, talagang grabe ang kanyang selos dito. Kung ano yung mayroon. Inggit! Lalo na sa mga tao ng Diyos na tapat. Nainggit sila, naiinis sila. At alam mo kung sino pinainisan ni Saul? Si David. Dahil si David ay tapat sa Diyos. At dahil dito, si Saul ay laging matatakutin. Kahit sa maliit na kaluskos na bagay. Meron akong barkada na ang pangalan niya si Biloy. Si Bisaya. Dahil yung puluan ng kutsilyo ko ay nasira, pinakabitan ko ng puluan. Sabi ko, Loy, mukha ko puluan. Sabi ko, ilang araw? 1 week, sabi niya. Kasi maganda rin yung lagay niya. Pero nabalitaan ko, nakapatay si Biloy. At ang ginamit niya panaksakin sa akin. Alam mo si Biloy, na-wanted siya. Nagtatago sa bukid, sa mga gubat. At napansin daw ng kamag-anak na kahit yung dahon na bumabagsak sa hangin, nagtataranta siya. Wala siyang kapayapaan. Ligalig. Dahil mayroon siyang kasalanan. Ganun, lalo na ang mga taong wala sa Diyos. Ligalig sa buhay. At dahil ligalig, hungkag yung kanyang puso, walang naman, empty, hinahanap niya sa kasiyahan, hinahanap sa barkada, hinahanap kung saan-saan. Kaya tayo mga magulang. May mga anak tayo, baka hungkag yung kanilang puso. Kaya hinahanap nila sa iba ang kaligayahan. Pero kailanman, hindi sila mafe-feel that, hindi mapupuno. Ang tanging makakapuno ng kaluluwa, ng puso, ay salita ng Diyos. Napakaraming taong tulad sa ating panahon.
At maaaring, isa ka na lang. Dati kang mainit sa Panginoon, dati masipag, napakasaya mo sa mga gawain, pero ngayon, wala naman, bakanto. Ang Diyos ay hindi mo Diyos. Kundi ang Diyos, tila kwento lang. Kung ka, wala naman. Kaya ang tingin mo sa Diyos, panaginip, istorya lang. Kasi walang laman ang iyong pangalawa. Bigo ka sa lahat ng bagay. Ang tanging pag-asa mo naman, mapuno ka ng Diyos sa iyong pangalawa. So, tanong natin, meron ba kayo nakikita ganito? Na parang marathon, sa simula, nag-uulahan, mainit, yung bandang kalagitan, naliligaw na. Tuloy ka, pre! Hindi! Pagod na ako! Huwag mo ko turuan! Hindi! Kailangan tumuloy tayo sa finish line. Wala kang pakialam. Dito gusto ko. Yung plano ng Diyos sa buhay mo, hindi may sa katuparan. Dahil meron kang ibang prinsipyo. Ano mga dahilan? Bakit nagbabago na ang takbo ng buhay mo ngayon? Buhay natin. Ano mga dahilan? Ang totoo yan, walang submission sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, alam natin sa Kanyang salita at doon sa mga ginagamit na namumuna sa iglesia, naroon po ang kalooban ng Diyos na dapat pagpapasukan sa kuto. Tulad ni Saul sa simula, talagang submitted siya kay Samuel. Pero bandang huli, hiniwalayan si Saul. Ano pang kalooban ng Diyos? Sa iglesia. Andiyan po, sapagkat ang iglesia ay templo ng Espiritu ng Diyos. Ano man ang kailangan gawin sa iglesia, dapat nagpapasakot tayo. Sa mga leader, isa pa yun. Hebrews chapter 13, verse 17. Anong sabi sa Hebrews chapter 13, verse 17? Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila ay matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa. Na hindi po magaan ang katayuan po ng isang pastor dahil araw-araw inilalapit kayo sa paano ng Diyos, lalo sa pamumugali ninyo sa preaching, sa prayer meeting, sa worship. Turuan mo, nagamit, hindi po maganda sa leader yun. At ang pinakamahirap na iglesia na pangunahan ng isang pastor ay ang mga membro kapamilya niya. Sapagkat kapag ka ang pastor ay kapamilya, hindi siya susundin bilang pastor, kundi siya ay titignan bilang kapamilya. Kaya kung anak ko, miyembro, hindi na ako ituturing ng pastor. Ngayon pagpapaalam, di magpapaalam sa akin yan. Dahil papa eh. Pero kung halimbawa, Pastor Rolly ang pastor sa iglesia ng Molino, palagi ko lahat ng kilos mo, magpapaalam ka. Maging sa mga kapatid. Kuya-kuya lang yun eh. Tapos, andyan pa yung mga pagbibiro, yung papatawa, no? Andiyan pa yung tawag nyo, bugal-bugal. Pag nagpipreach si pastor, maraming bugal-bugal, nakikita yan. Mahirap po talaga ang manguna na ang mga membro kamag-anak. Kahit sinong pastor, tanungin niyo, pinakamahirap yun. Kasi, hindi talaga magpapasako. Kaya, kadalasan sa preaching, naku, galit na naman si pastor. Nadadama yun eh. Hindi naman bakal yung puso ni pastor na manhid sa nakikita kung anong ugali. Isinimog naman yan eh. Yeah? Kaya ayaw ko na mag-anak ngayon ng ganun eh. Kasi hindi na sumusunod eh. Ano ba? Yun ang problema. Pamilya na eh. Actually, ang church talaga is a family.
Pero hindi sa physical, biological family, kundi spiritual tayo. Whether you are my brother in the flesh, we are brother in the spirit. So, dapat tayong tumayo bilang mga spiritual. Napakahirap yun. Eh, tapos sabi niya, no, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Pastor, mananagot sa inyong kaluluwa. Tapos pasaway, kaya sabi diyan, hayaan gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis sapagkat kung ganito ay hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Mahirap po talaga. Pero, ito yung nilagay ng Panginoon. Dapat tanggapin. Sino ang alam nyo ng mga pastor na most of their members are relatives? Tanong nyo kung anong problema. Same problem. Same problem. Tulad kay Samuel at kay Saul. Si Samuel tumatayong ama ni Saul. At si Saul tumatayong halibughang anak. Kaya napaka-bigat din. So, itong mga tao ito, kung may dahilan ka, masuwayin, walang submission sa Panginoon, imbis na magpatuloy lumago, eh nagpapatuloy sa pagsuway, paggawa ng kasalanan. Alam nyo, si Saul sana ay naging great king ng Israel. Kung hindi lang nilagay ang biyaya ng Diyos sa utak niya, kundi ipinamuhay na sana. Great king sana si Saul. Ganon din tayo. Sana na magiging dakila kang lingkod ng Diyos kung mananatili kang totoo sa Diyos. So, tanong ko, ikaw ba gano'n? Sana po. Ating pamagat, magsimula kang tapat, tapusin mo ng tapat ang iyong pagliligtas. Tayo manalangin. O Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, sapagkat salita niyo lamang, Panginoon, ang makapagpapaliwanag ng aming totoong buhay. Kung nasaan na kami, kung ano na po ang aming katayuan. Wala po kami may dadahilan sapagkat nakikita niyo ang laman ng aming puso. Ang salita ninyo ay nangungusap. Ito'y matalim at magkabilang talim, Panginoon, na ito'y pumapasok sa kalooban ng aming kaluluwa at espiritu upang ilantad ang kabaruang natatago ito. Eh, salamat po sa mga salita ninyo sapagkat sa pagsugat nito sa aming pong mga puso, alam namin, nas magitan din ang pagsugat nito, dito kami dadalhin. Kung kami magpapakabaka, matanggapin ang iyong salita. Nawa, Panginoon, ganun din po sa mga wala pa kay Kristo. Lord, kailangan nilang magpakababa sa simula upang sila man ay makatanggap ng biyayang kaligtasan. At nawa, sila po'y magpatuloy na tapat hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. So, ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.